May mga taong tahimik na yumayaman habang ang paligid nila ay nananatiling bulag sa kanilang tunay na galaw. May mga galaw na hindi kailanman ipinapakita, ngunit unti-unting nagtatayo ng pundasyon na hindi basta-basta matitinag. Sa mundong maingay at puno ng pagpapakita, ang tunay na kapangyarihan ay madalas nakatago sa katahimikan. Hindi lahat ng tagumpay ay kailangang ipagmalaki upang maging totoo at matibay. May yaman na mas lumalago kapag hindi pinapansin ng iba at mas lumalalim kapag hindi pinapakialaman. May kakaibang uri ng lakas sa pagpiling manatiling tahimik kahit may kakayahan ng ipakita ang lahat, habang ang karamihan ay abala sa paghahanap ng papuri at pagpapatunay mula sa ibang tao. May iilan na pinipiling tahimik na magtrabaho sa likod ng eksena. May kakaibang lakas ang pagiging hindi napapansin dahil walang ingay na sumisira sa direksyon at disiplina. Ang mga taong ganito ay hindi hinahabol ang pansin, kundi hinahasa ang sarili sa bawat araw na lumilipas. Bawat hakbang ay may layunin na hindi kailangang ipaliwanag sa kahit sino. Bawat desisyon ay nakabatay sa kontrol at hindi sa emosyon o opinyon ng iba. Sa ganitong paraan, ang progreso ay nagiging mas malinaw at hindi naantala ng panlabas na presyon. Hindi lahat ng kamag-anak ay dapat may alam sa bawat galaw at plano sa buhay. May mga pagkakataon na ang labis na pagbabahagi ay nagiging dahilan ng pagkaantala o pagkasira ng direksyon. Ang katahimikan ay hindi kahinaan, kundi isang uri ng proteksyon sa sariling kinabukasan. Sabi nga ni Marcus Aurelius, ang halaga ng tao ay nasusukat sa mga bagay na pinahahalagahan niya. Sa gitna ng lahat ng ito, kaibigan at kapatid, muli inaanyayahan kita na mag-subscribe sa ating channel para lagi kang updated sa mga bagong videos na aking gagawin at pakishare na din ito sa iyong mga kaibigan at tayo nang baguhin ang pananaw natin sa buhay. May mga pangarap na mas ligtas kapag hindi pa ipinapahayag hanggat hindi pa ganap na matibay. May lalim ang pagbuo ng yaman na hindi agad nakikita ng iba. May disiplina sa pagpili kung kailan magsasalita at kung kailan mananatiling tahimik. Hindi kailangang ipakita ang bawat progreso para lamang mapatunayan ang sariling halaga. Mas tumitibay ang pundasyon kapag hindi naapektuhan ng ingay ng paligid. Mas nagiging matatag ang isip kapag hindi nakadepende sa pagkilala ng iba. Ang ganitong uri ng pag-iisip ay humuhubog sa isang taong hindi madaling matinag ng anumang pagsubok. Sa bawat lihim na hakbang ay may lakas na hindi kayang sirain ng duda o inggit ng ibang tao. May dignidad sa pagiging tahimik na nagtatagumpay ng hindi kinakailangang magpaliwanag. Ang tunay na yaman ay hindi lamang nasusukat sa pera kundi sa kontrol sa sarili at direksyon ng buhay. Ang landas na hindi alam ng karamihan ay madalas siyang humahantong sa pinakamatibay na tagumpay. Sa katahimikang iyon, unti-unting nabubuo ang isang buhay na hindi madaling maabot, ngunit kayang panindigan habang buhay. Unang paraan, tahimik na pagpapalago ng pinansyal na kakayahan. May kakaibang lakas ang isang taong marunong magpalago ng pera nang hindi naghahanap ng papuri mula sa iba. Ang disiplina sa pananalapi ay hindi kailangang ipakita, dahil ang tunay na resulta ay makikita sa paglipas ng panahon. Mas nagiging matatag ang pundasyon kapag ang bawat hakbang ay pinag-iisipan at hindi minamadali para lamang mapansin. May kalayaan sa pagkilos kapag walang ibang nakikialam sa direksyon na pinili. Sa ganitong paraan, ang pag-unlad ay nagiging mas tahimik ngunit mas matibay at hindi basta-basta naapektuhan ng opinyon ng iba. May lalim ang proseso na hindi nakikita sa panlabas ngunit nararamdaman sa bawat desisyong ginagawa araw-araw. Habang ang iba ay abala sa pagpapakita ng kanilang kinikita, may mga taong pinipiling palaguin ang kanilang yaman sa likod ng katahimikan. Ang ganitong uri ng pag-iisip ay nagbibigay ng proteksyon laban sa mga negatibong impluensya na maaaring humila pababa. Mas nagiging malinaw ang direksyon kapag hindi inuuna ang pagpapahanga kundi ang pag-unlad. Bawat maliit na tagumpay ay nagiging bahagi ng mas malaking layunin na hindi agad nakikita ng iba. Sa bawat araw na lumilipas, ang disiplina ay unti-unting nagiging bahagi ng pagkatao. Unti-unting nabubuo ang kumpiyansa na hindi nakadepende sa papuri kundi sa sariling progreso. May halaga ang pagpipigil sa sarili, lalo na pagdating sa pagbahagi ng mga personal na tagumpay. Ang katahimikan ay nagiging sandata laban sa inggit at hindi kinakailangang pakikialam. Kapag walang nakakaalam sa galaw, mas nagiging malaya ang isip na gumawa ng tamang desisyon. Ang bawat hakbang ay nagiging mas kontrolado at hindi naaapektuhan ng panlabas na presyon. Sa ganitong kalagayan, ang paglago ay nagiging mas tuloy-tuloy at hindi napuputol. Nagkakaroon ng espasyo ang isip para mag-isip ng malalim
at hindi lamang sumabay sa agos ng karamihan. Hindi lahat ng tao sa paligid ay makakaintindi ng iyong layunin at paraan ng pag-abot nito. May mga pagkakataon na ang sobrang pagbabahagi ay nagdudulot ng hindi kinakailangang hadlang. Ang pagiging tahimik ay nagbibigay ng pagkakataon na mapanatili ang fokus sa tunay na mahalaga. Mas nagiging malinaw ang landas kapag hindi ito napupuno ng ingay mula sa ibang tao. Sa ganitong sitwasyon, ang bawat galaw ay nagiging mas epektibo at may direksyon. Mas nagiging matatag ang loob dahil hindi ito naapektuhan ng paghusga o pagdududa ng iba. Ang tunay na kayamanan ay hindi lamang nakikita sa dami ng pera, kundi sa lalim ng kontrol sa sarili. May dignidad sa pagpiling manatiling tahimik habang unti-unting umaangat sa buhay. Ang ganitong uri ng diskarte ay hindi agad nauunawaan ngunit nagbubunga ng matibay na resulta. Sa paglipas ng panahon, ang katahimikan ay nagiging simbolo ng lakas at hindi kahinaan. Ang pag-unlad ay nagiging mas makabuluhan at hindi basta-basta nawawala. Ang bunga ng tahimik na pagsisikap ay mas tumatagal at hindi madaling maagaw ng kahit sino. Ikalawang paraan, maingat na pagpili ng pinagkakatiwalaang tao. May bigat ang bawat taong pinapapasok sa personal na mundo lalo na pagdating sa usaping pinansyal at pangarap. Hindi lahat ng nakangiti ay may intensyong makiisa sa pag-unlad na tinatahak. May mga pagkakataon na ang maling tao ay nagiging sanhi ng pagkaantala ng isang matatag na plano. Ang pagpili ng pagkakatiwalaan ay hindi dapat minamadali o dinadala ng emosyon. Sa katahimikan ng tamang pagdedesisyon, nababawasan ang panganib na masira ang direksyon na matagal ng binubuo. May lalimang proseso ng pag-unawa sa ugali ng tao bago sila payagang makapasok sa mas pribadong aspeto ng buhay. Habang ang iba ay madaling magbahagi ng detalye sa kanilang paligid, may mga taong pinipiling limitahan ang kanilang sinasabi. Ang ganitong uri ng pag-iingat ay hindi tanda ng paglayo kundi pagpapahalaga sa sariling pinaghirapan. Mas nagiging malinaw ang hangganan kapag alam kung sino lamang ang dapat makaalam ng mahahalagang bagay. Ang bawat impormasyon na inilalabas ay may kaakibat na responsibilidad at posibleng epekto. Sa ganitong paraan, ang katahimikan ay nagiging proteksyon laban sa hindi inaasahang problema. Unti-unting nabubuo ang isang kapaligiran na mas ligtas at hindi madaling maapektuhan ng panlabas na ingay. May kapangyarihan ang pagpili ng tamang kasama sa paglalakbay patungo sa tagumpay. Hindi kailangan marami ang kausap, basta ang iilan ay tunay na may malasakit at pag-unawa. Ang tiwala ay hindi basta ibinibigay, kundi unti-unting pinapatunayan sa paglipas ng panahon. Sa bawat hakbang, ang presensya ng tamang tao ay nagbibigay ng tahimik na lakas. Ang maling pagpili ay maaring magdulot ng pagkalito at paglihis sa tunay na layunin. Sa maingat na pag-obserba, mas madaling makita kung sino ang may tunay na hangarin na makatulong. Hindi lahat ng impormasyon ay kailangang ipaalam kahit pa sa malapit na relasyon. May mga bagay na mas nananatiling ligtas kapag nananatili sa loob ng sariling pag-iisip. Ang paggalang sa sariling hangganan ay mahalagang bahagi ng pagbuo ng matatag na kinabukasan. Mas nagiging kontrolado ang sitwasyon kapag hindi lahat ay bukas sa iba. Sa ganitong kalagayan, ang mga plano ay mas napoprotektahan laban sa pagkasira. Ang katahimikan ay nagiging anyo ng pag-iingat na hindi madaling mapansin ngunit malaki ang naitutulong. Ang tunay na lakas ay makikita sa kakayahang pumili kung sino ang bibigyan ng espasyo sa buhay. May dignidad sa paghawak ng impormasyon ng may pag-iingat at hindi basta-basta ipinapasa. Ang ganitong diskarte ay nagtatayo ng matibay na pundasyon na hindi madaling pasukin ng negatibong impluwensya. Sa paglipas ng panahon, ang maingat na pagpili ay nagbubunga ng kapayapaan at direksyon. Ang bawat relasyon ay nagiging mas makabuluhan kapag ito ay nakabatay sa tunay na tiwala. Sa landas na tinatahak, ang kalidad ng mga taong kasama ay mas mahalaga kaysa sa dami nila. Ikatlong paraan, pagkontrol sa impormasyon at sariling salita. May kapangyarihan ang bawat salitang lumalabas sa bibig, lalo na kapag may kinalaman sa pera at plano sa hinaharap. Ang hindi nasabi ay kadalasang mas ligtas kaysa sa salitang naibulalas ng walang sapat na pag-iisip. May mga pagkakataon na ang sobrang pagbubukas ng detalye ay nagiging daan upang mawala ang kontrol sa sitwasyon. Ang katahimikan ay hindi kawalan ng lakas, kundi anyo ng matalinong pagpipigil sa sarili. Sa ganitong paraan ang direksyon ay nananatiling buo at hindi basta-basta naaabot ng impluwensya ng iba. May lalim ang pag-iingat sa salita na nagiging sandata laban sa hindi inaasahang komplikasyon. Habang ang karamihan ay sanay sa pagbabahagi ng bawat detalye ng kanilang buhay,
may iilan na pinipiling maging maingat sa bawat pahayag. Ang ganitong uri ng disiplina ay nagbibigay ng kalamangan sa mga sitwasyong nangangailangan ng kontrol. Mas nagiging malinaw ang galaw kapag hindi nabubunyag ang buong plano sa kahit sino. Ang bawat impormasyon na nananatiling pribado ay nagiging bahagi ng proteksyon sa sariling pag-unlad. Sa bawat piniling manahimik, may naiiwasang posibleng hadlang o pagkasira ng estratehiya. Unti-unting nabubuo ang kakayahang magtimbang ng salita bago ito ilabas sa mundo. May halaga ang pagiging mapili sa kung ano lamang ang dapat sabihin at kung ano ang dapat itago. Hindi lahat ng tanong ay kailangang sagutin, lalo na kung may kinalaman sa personal na layunin. Ang pagpipigil sa pagbibigay ng detalye ay nagiging paraan upang mapanatili ang kapayapaan ng isip. Mas nagiging matatag ang direksyon kapag hindi ito nakasalalay sa opinyon ng ibang tao. Sa ganitong kalagayan, ang bawat hakbang ay nananatiling kontrolado at hindi madaling mabago. Ang tahimik na paghawak ng impormasyon ay nagiging pundasyon ng matalinong pagkilos. Hindi kinakailangan ng pagpapaliwanag sa bawat galaw upang patunayan ang sariling kakayahan. May dignidad sa pagpiling manatiling reserved at hindi bukas sa lahat ng usapan. Ang sobrang pagsasalita ay maaring magdala ng hindi inaasahang kahinaan. Mas nagiging epektibo ang kilos kapag sinasamahan ng maingat na pananahimik. Sa bawat sandaling pinipili ang katahimikan, mas napapalapit sa malinaw na layunin. Nagiging mas malalim ang pag-unawa sa sarili habang natutunan ang tamang paggamit ng salita. Ang tunay na kontrol ay nagsisimula sa kakayahang pamahalaan ang sariling bibig at impormasyon. May lakas sa pagiging tahimik na hindi madaling mabasa o maunawaan ng iba. Ang ganitong diskarte ay naglalagay sa isang tao sa posisyon ng kalamangan sa maraming sitwasyon. Sa paglipas ng panahon, ang pagpipigil sa sarili ay nagiging natural na bahagi ng pagkatao. Ang bawat salitang hindi sinabi ay maaaring magligtas sa isang plano na matagal nang binubuo. Sa landas na tinatahak, ang katahimikan sa salita ay nagiging sandata na mas matibay kaysa ingay ng mundo. Ikaapat na paraan, disiplina sa paggamit ng kita at pag-iwas sa labis na pagpapakita. May bigat ang bawat gastusin na pinipili araw-araw, lalo na kapag ang layunin ay pangmatagalang pag-unlad. Ang tunay na lakas ay makikita sa kakayahang pigilan ng sarili kahit may kakayahang gumastos. May mga taong nauubos ang kita, hindi dahil kulang kundi dahil sa pagnanais na mapansin ng iba. Ang tahimik na pamumuhay ay nagbibigay ng espasyo upang mapalago ang yaman nang hindi nauubos sa panlabas na imahe. Sa ganitong paraan, ang bawat kinikita ay nagiging bahagi ng mas matibay na pundasyon. May lalim ang pag-unawa sa halaga ng pera kapag hindi ito ginagamit bilang kasangkapan sa pagpapakita, habang ang karamihan ay naghahabol ng magarang imahe. May iilan na pinipiling mamuhay ng simple, ngunit may direksyon. Ang ganitong uri ng disiplina ay nagiging sandata laban sa hindi kinakailangang paggastos. Mas nagiging malinaw ang layunin kapag hindi inuuna ang impresyon ng ibang tao. Ang bawat ipon ay nagiging tahimik na hakbang patungo sa kalayaan. Sa bawat pagtanggi sa luho, may nadadagdag na lakas sa kinabukasan. Unti-unting nabubuo ang ugali na inuuna ang halaga kaysa anyo. May kapangyarihan ang pagiging kontento sa kung ano ang sapat kaysa sa kung ano ang nakikita sa paligid. Hindi kailangang sumabay sa uso upang maramdaman ang pag-unlad. Ang tunay na seguridad ay nagmumula sa kontrol sa sarili at hindi sa panlabas na pagpapakita. Sa ganitong kalagayan, ang isip ay nagiging mas payapa at hindi naliligaw sa ingay ng lipunan. Mas nagiging matatag ang direksyon kapag hindi ito naaapektuhan ng pansamantalang kagustuhan. Ang pagpili ng simple ay nagiging paraan upang mapanatili ang malinaw na fokus sa hinaharap. Hindi lahat ng kita ay kailangang ipakita sa pamamagitan ng mamahaling bagay o marangyang pamumuhay. May dignidad sa pagpiling manatiling mababa ang anyo kahit lumalalim na ang kakayahan. Ang labis na pagpapakita ay maaaring magdala ng hindi kinakailangang atensyon at presyon. Mas nagiging ligtas ang pag-unlad kapag hindi ito napapansin ng karamihan. Sa bawat piniling hindi ipakita, mas napapalakas ang proteksyon sa sariling pinaghirapan. Ang katahimikan sa pamumuhay ay nagiging anyo ng karunungan na hindi agad nauunawaan. Ang tunay na yaman ay hindi nasusukat sa kung gaano karami ang naipapakita, kundi sa kung gaano karami ang napapanatili. May lakas sa kakayahang kontrolin ang sarili sa gitna ng maraming tukso. Ang ganitong diskarte ay nagbubunga ng matibay na kalagayan na hindi madaling mabuwag. Sa paglipas ng panahon, ang disiplina ay nagiging pundasyon ng isang tahimik, ngunit matatag na tagumpay.
Ang bawat desisyon sa paggastos ay nagiging bahagi ng mas malaking larawan ng kinabukasan. Sa landas na pinili, ang pagiging simple ay nagiging susi sa mas malalim at pangmatagalang pag-unlad. Ikalimang paraan, paglinang ng kakayahang kumita sa maraming paraan. May kalayaan ng taong hindi umaasa sa iisang pinagmumulan ng kita. Ang paglawak ng kakayahan ay nagbubukas ng maraming oportunidad na hindi agad napapansin ng karamihan. Sa bawat bagong natututunan, nadadagdagan ang lakas na harapin ang hindi tiyak na hinaharap. Ang diskarte na ito ay hindi maingay, ngunit unti-unting nagpapalakas ng pundasyon ng kabuhayan. Mas nagiging matatag ang direksyon kapag may iba-ibang daluyan ng kita na tahimik na gumagalaw. May lalim ang ganitong uri ng paghahanda na hindi agad nakikita, ngunit ramdam sa panahon ng pangangailangan. Habang ang iba ay nakatuon lamang sa iisang gawain, may mga taong pinipiling palawakin ang kanilang kakayahan. Ang pag-aaral ng bagong kasanayan ay nagiging puhunan na hindi madaling mawala. Mas nagiging handa ang isip sa pagbabago kapag sanay sa pag-adapt sa iba-ibang sitwasyon. Ang bawat karagdagang kakayahan ay nagiging pinto sa mas malawak na posibilidad. Sa ganitong paraan, ang pag-unlad ay hindi nakatali sa iisang direksyon lamang. Unti-unting nabubuo ang isang sistema na kayang tumayo kahit may mawala man na isang bahagi. May kapangyarihan ang pagiging mapanuri sa mga oportunidad na dumarating. Hindi lahat ng pagkakataon ay dapat kunin, ngunit ang tamang pagpili ay nagdadala ng paglago. Ang paglalaan ng oras sa paghasa ng sarili ay nagiging susi sa pagdami ng pinagkakakitaan. Mas nagiging malinaw ang landas kapag ang focus ay nasa pag-unlad at hindi sa panandaliang kita. Sa ganitong kalagayan, ang bawat galaw ay nagiging mas may saysay at direksyon. Ang pasensya sa paghubog ng kakayahan ay nagbubunga ng mas matatag na resulta. Hindi kailangang ipaalam sa iba ang bawat bagong pinagkakakitaan na nabubuo. May seguridad sa pagpiling panatilihin ang ilang bagay sa sarili. Habang pinapalakas ang sistema, ang tahimik na paglawak ng kita ay nagbibigay ng kalamangan laban sa hindi inaasahang pagbabago. Mas nagiging kontrolado ang sitwasyon kapag hindi ito lantad sa mata ng marami. Sa bawat lihim na galaw, nadaragdagan ang tibay ng kabuhayan. Ang ganitong diskarte ay nagbibigay ng kapayapaan na hindi kayang ibigay ng panlabas na papuri. Ang tunay na lakas ay makikita sa kakayahang bumangon. Kahit may mawala na isang pinanggagalingan ng kita, may dignidad sa pagiging handa sa anumang posibleng mangyari sa hinaharap. Ang paglinang ng maraming kakayahan ay hindi lamang tungkol sa pera kundi sa kalayaan sa pagpili. Sa paglipas ng panahon, ang ganitong paraan ay nagbubunga ng mas malawak na kontrol sa sariling buhay. Ang bawat hakbang ay nagiging bahagi ng isang matatag na estratehiya sa landas na tinatahak. Ang pagdami ng kakayahan ay nagiging sandata na hindi madaling maagaw ng kahit sino. Ika-6 na paraan, tahimik na pagpapalakas ng kaisipan at pananaw. May lakas ang isip na hinahasa sa katahimikan at hindi sa ingay ng opinyon ng iba. Ang pagunlad ng pananaw ay nagsisimula sa malalim na pag-unawa sa sarili at sa direksyon na tinatahak. Hindi lahat ng laban ay panlabas dahil ang pinakamahalaga ay ang kontrol sa loob. Sa bawat sandaling pinipiling mag-isip ng mas malalim, unti-unting nabubuo ang tibay ng kalooban. Mas nagiging malinaw ang desisyon kapag hindi ito hinahaluan ng emosyon na dala ng kapaligiran. May lalim ang paghubog ng isip na hindi agad nakikita ngunit matagal ang epekto sa bawat kilos. Habang ang karamihan ay madaling maapektuhan ng sinasabi ng iba, may iilan na pinipiling manatiling matatag sa sariling prinsipyo. Ang ganitong uri ng katatagan ay nagmumula sa disiplina at hindi sa panlabas na papuri. Mas nagiging kontrolado ang direksyon kapag ang batayan ay sariling pag-unawa at hindi impluwensya ng iba. Ang bawat pag-aaral at karanasan ay nagiging bahagi ng mas malalim na pagtingin sa buhay. Sa ganitong paraan, ang isip ay nagiging sandata na hindi madaling matitinag. Unti-unting nabubuo ang kakayahang manatiling kalmado sa gitna ng kaguluhan. May halaga ang paglaan ng oras sa pag-iisa upang mas maunawaan ang sariling layunin. Ang katahimikan ay nagbibigay ng espasyo upang mapakinggan ang sariling boses na madalas natatabunan ng ingay. Mas nagiging malinaw ang direksyon kapag ang isip ay hindi punong-puno ng distraksyon. Ang pagninilay ay nagiging daan upang makita ang mga pagkakamali at maitama ang mga ito. Sa ganitong kalagayan, ang bawat hakbang ay nagiging mas may lalim at kahulugan. Ang ganitong proseso ay hindi mabilis ngunit nagbubunga ng matibay na pag-unawa sa sarili. Hindi kailangang ipakita sa iba ang paghubog ng sariling kaisipan. May dignidad sa tahimik na pag-aaral at paglinang ng pananaw.
Ang tunay na lakas ay hindi nasusukat sa dami ng kaalaman, kundi sa paggamit nito sa tamang paraan. Mas nagiging epektibo ang desisyon kapag sinasamahan ng malinaw na pag-iisip. Sa bawat araw na ginugugol sa pagpapalalim ng pananaw, mas lumalakas ang kontrol sa sariling buhay. Ang katahimikan sa prosesong ito ay nagiging proteksyon laban sa maling impluensya. Ang tunay na yaman ay nagsisimula sa loob bago ito makita sa panlabas na anyo. May kapangyarihan ang isip na sanay sa disiplina at hindi sa impulsibong kilos. Ang ganitong uri ng paghubog ay naglalagay sa isang tao sa posisyon ng katatagan. Sa paglipas ng panahon, ang malalim na pananaw ay nagiging gabay sa bawat hakbang. Ang bawat desisyon ay nagiging mas matibay dahil ito ay pinag-isipan at hindi minadali. Sa landas na pinili, ang tahimik na pagpapalakas ng isip ay nagiging pundasyon ng pangmatagalang tagumpay. Ikapitong paraan. Pagbuo ng sariling sistema na hindi umaasa sa iba. May kalayaan ng taong may sariling sistema na kayang gumana kahit walang tulong mula sa iba. Ang ganitong uri ng pag-iisip ay nagmumula sa matibay na disiplina at malinaw na layunin. Hindi kailangang umasa sa panlabas na suporta kung ang pundasyon ay kayang tumayo mag-isa. Sa bawat hakbang na nakabatay sa sariling kakayahan, mas tumitibay ang direksyon na tinatahak. Mas nagiging matatag ang resulta kapag hindi ito nakasandal sa hindi tiyak na tulong. May lalim ang ganitong diskarte na hindi agad napapansin, ngunit malaki ang naitutulong sa pangmatagalang pag-unlad. Habang ang karamihan ay naghahanap ng masasandalan, may iilan na pinipiling bumuo ng sariling paraan. Ang ganitong paglapit ay nagbibigay ng kontrol sa bawat aspeto ng pag-unlad. Mas nagiging malinaw ang galaw kapag ang sistema ay naaayon sa sariling kakayahan at sitwasyon. Ang bawat bahagi ng plano ay nagiging mas maayos dahil ito ay nauunawaan ng lubusan. Sa ganitong kalagayan, ang pag-unlad ay hindi nakadepende sa presensya ng iba. Unti-unting nabubuo ang kumpiyansa na kayang panindigan ang sariling direksyon. May kapangyarihan ng pagkakaroon ng istruktura na kayang tumakbo ng tuloy-tuloy. Hindi lahat ng bagay ay kailangang ipaalam o ipahawak sa ibang tao upang umusad. Ang paglikha ng sariling sistema ay nangangailangan ng tiyaga at matinding pag-unawa sa proseso. Mas nagiging epektibo ang galaw kapag alam ang bawat detalye ng ginagawa. Sa ganitong paraan, ang bawat bahagi ay nagiging kontrolado at hindi basta-basta nasisira. Ang tahimik na pagbuo ng sistema ay nagiging sandata laban sa hindi inaasahang pagbabago. Hindi lahat ng tao ay makakatulong sa pagbuo ng matibay na pundasyon. May mga pagkakataon na ang labis na pagdepende ay nagiging dahilan ng kahinaan. Ang pagpili na umasa sa sariling kakayahan ay nagdudulot ng mas malalim na pag-unawa sa proseso. Mas nagiging malinaw ang direksyon kapag walang ibang humahawak ng kontrol. Sa ganitong sitwasyon, ang bawat galaw ay nagiging mas may pananagutan. Ang katahimikan sa pagbuo ng sistema ay nagbibigay ng proteksyon laban sa pagkasira. Ang tunay na lakas ay makikita sa kakayahang tumayo ng hindi nakasandal sa iba. May dignidad sa paglikha ng sariling paraan na hindi umaasa sa opinyon ng karamihan. Ang ganitong uri ng diskarte ay nagbubunga ng matibay na resulta na hindi madaling mabuwag. Sa paglipas ng panahon, ang sariling sistema ay nagiging pundasyon ng patuloy na pag-unlad. Ang bawat hakbang ay nagiging mas matatag dahil ito ay bunga ng sariling pagsisikap. Sa landas na tinatahak, ang kalayaan sa paggalaw ay nagmumula sa kakayahang magpatakbo ng sariling mundo. Ikawalong paraan. Pagtitiis at pangmatagalang pananaw sa pagyaman. May bigat ang bawat hakbang na ginagawa nang may mahabang pananaw sa hinaharap. Ang tunay na pagyaman ay hindi minamadali dahil ang matibay na pundasyon ay nangangailangan ng panahon. Sa mundo na sanay sa mabilisang resulta, ang pagtitiis ay nagiging bihirang lakas na hindi agad napapansin. Ang pagtuon sa pangmatagalang layunin ay nagbibigay ng direksyon na hindi madaling mabago. Mas nagiging matatag ang landas kapag hindi ito dinadala ng pansamantalang emosyon o tukso. May lalim ang ganitong uri ng pag-iisip na hindi agad nauunawaan ngunit malaki ang bunga sa paglipas ng panahon. Habang ang karamihan ay naghahanap ng agarang kita, may iilan na pinipiling maghintay at magpalago ng dahan-dahan. Ang ganitong diskarte ay nagbubunga ng mas matibay at pangmatagalang resulta. Mas nagiging malinaw ang direksyon kapag ang focus ay nasa hinaharap at hindi sa kasalukuyang kagustuhan. Ang bawat araw na ginugugol sa pagtitiis ay nagiging bahagi ng mas malaking larawan ng tagumpay. Sa ganitong paraan, ang pag-unlad ay nagiging tuloy-tuloy at hindi madaling maputol. Hunti-unting nabubuo ang lakas ng loob na magpatuloy kahit mabagal ang nakikitang progreso.
May kapangyarihan ang kakayahang maghintay sa tamang panahon. Hindi lahat ng pagkakataon ay kailangang kunin agad, lalo na kung hindi pa handa ang pundasyon. Ang pag-iwas sa padalos-dalos na desisyon ay nagiging proteksyon laban sa pagkakamali. Mas nagiging epektibo ang galaw kapag sinasamahan ng pasensya at malinaw na layunin. Sa ganitong kalagayan, ang bawat hakbang ay nagiging mas pinag-isipan at hindi basta-basta ginagawa. Ang pagtitiis ay nagiging paraan upang mapanatili ang direksyon sa gitna ng maraming tukso. Hindi kailangang ipakita sa iba ang proseso ng paghihintay at paghubog ng sarili. May dignidad sa tahimik na paglalakbay na hindi hinahanap ang pansin ng karamihan. Ang tunay na progreso ay hindi laging nakikita ngunit nararamdaman sa tibay ng kalooban. Mas nagiging matatag ang isip kapag nasanay sa paghihintay at hindi sa agarang resulta. Sa bawat sandaling pinipili ang pasensya, mas napapalapit sa layunin na matagal nang hinahangad. Ang katahimikan sa prosesong ito ay nagiging sandata laban sa pagkadismaya at pagod. Ang tunay na yaman ay bunga ng oras, disiplina at matibay na pananaw. May lakas sa kakayahang magpatuloy kahit walang agarang gantimpala. Ang ganitong uri ng diskarte ay naglalagay sa isang tao sa landas na hindi madaling masira. Sa paglipas ng panahon, ang pagtitiis ay nagiging pundasyon ng pangmatagalang tagumpay. Ang bawat araw na may consistency ay nagdadala ng mas malapit sa inaasam na kalagayan. Sa landas na pinili, ang mahabang pananaw ay nagiging gabay tungo sa isang buhay na tunay na matatag at hindi basta-basta nawawala. Hindi lahat ng tagumpay ay kailangang ipakita upang maging totoo at makabuluhan. May mga landas na mas nagiging matibay kapag tinatahak ng tahimik at may malinaw na layunin. Ang yaman na hindi ipinapakita ay kadalasang mas tumatagal dahil hindi ito naapektuhan ng ingay ng mundo. Sa bawat desisyong pinipiling panatilihing pribado, mas napapalalim ang kontrol sa sariling direksyon. Ang ganitong uri ng pamumuhay ay hindi madaling maunawaan ngunit nagbubunga ng kapayapaan at katatagan. May dignidad sa taong hindi naghahanap ng papuri, ngunit patuloy na umaangat sa sariling paraan. Ang katahimikan ay nagiging sandata laban sa inggit, pagdududa, at hindi kinakailangang pakikialam. Sa bawat araw na pinipiling magpakatatag, mas nagiging malinaw ang layunin na matagal nang hinahabol. Hindi kailangang ipaliwanag ang bawat galaw kapag ang resulta ang magsasalita sa tamang panahon. Ang tunay na lakas ay makikita sa kakayahang magpatuloy kahit walang nakakakita ng progreso. Ang yaman ay hindi lamang nasusukat sa pera, kundi sa disiplina, kontrol, at lalim ng pag-unawa sa buhay. May kapangyarihan ng isang isip na hindi basta-basta naapektuhan ng panlabas na opinyon. Ang bawat tahimik na hakbang ay nagdadala palapit sa isang kinabukasan na hindi madaling mabuwag. Sa landas na pinili, ang pagiging hindi napapansin ay nagiging kalamangan at hindi kahinaan. Ang ganitong pananaw ay humuhubog sa isang taong may matibay na pundasyon at malinaw na direksyon. Kaibigan at kapatid, muli, inaanyayahan kita na mag-subscribe sa ating channel para lagi kang updated sa mga bagong videos na aking gagawin at pakishare na din ito sa iyong mga kaibigan at tayo nang baguhin ang pananaw natin sa buhay. Sa bawat aral na natutunan, may pagkakataon na baguhin ang takbo ng sariling kwento. Ang pagpili ng katahimikan, disiplina at malinaw na layunin ay nagiging susi sa mas matibay na pag-unlad. Walang shortcut sa tunay na tagumpay, ngunit may paraan upang maging handa sa pagdating nito. Ang bawat hakbang na may lalim ay nag-iiwan ng bakas na hindi madaling mabura ng panahon. Ang buhay na tahimik, ngunit matatag ang siyang nagiging tunay na anyo ng tagumpay. Ang ganda dito. Hello guys, nandito kami sa Coronwood. Yung ano namin guys, so may ka-meeting yung asawa ko. Ito yun, dito. Mahangin dito eh. Dito yung madalas na umuulan.